naitanong kay Sara Duterte yung patungkol po kay Mary Grace Piatos at may lumalabas pang isang pangalan din mga kababayan na Kokoy. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero mga kababayan, dito muna tayo kay Mary Jane Piatos kasi naitanong sa kanya ito sa kanyang interview. Pero alam niyo mga kababayan ang sinabi niya dito? No comment. Katulad ng sinabi niya kapag ka tinatanong siya doon sa nangyayari sa West Philippines Sea. Alam niyo sa totoo lang ha, eto sa mga DD shit, payag ba kayo na yung sinusuportahan ninyo kapag ka tinatanong patungkol sa mahalagang bagay at mahalagang usapin, laging no comment ang sagot at minsan pa nga sa mga nagiging sagot niya, pasimple po niyang nailalaglag yung kanyang mga tauhan. Payag ba kayo ng ganon? Eto, pakinggan natin mga kababayan. Placed by the HR committee on the para involved sa process, Mr. Chair. Eto, pakinggan nyo. bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na wala daw siyang komento kasi hindi naman daw niya nakita yung acknowledgement receipt mga kababayan. Sekretarya ka ng sekretarya ka ng DepEd dati and then ikaw ang Vice President. Opisina mo yung OBP, hindi mo alam? Posible naman mga kababayan. Imposible naman na wala siyang alam. Ano yun, yung mga tauhan mo lang, yung kumilos at gumasta ng pera ng taong bayan at nagplano, nagasta yun sa loob ng 11 araw yung pera ng mamamayan at gumawa at mag-imbento ng mga resibo na kakaiba yung mga pangalan. Sa totoo lang mga kababayan, mahirap magkaroon ng ng isang leader or pangalawang leader na hindi alam yung ginagawa ng kanyang mga nasasakupan. Hindi alam yung ginagawa ng kanyang mga empleyado. Mahirap magkaroon ng ganon mga kababayan. Lalo na at mahirap magkaroon ng susunod na presidente na walang alam sa ginagawa ng kanyang mga empleyado. Patay tayo dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kanilang sinasabi because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Dumidiretso siya sa SDO. So ibig sabihin mga kababayan, sinasabi niya dito, lahat daw ng mga dokumento hindi daw dumadaan sa kanya. At dumidiretso daw yon sa SDO. So inilalaglag niya etong si Acosta. Kasi parang ang dating mga kababayan, naguhugas kamay siya dito na wala siyang alam dun sa mga nangyayari na mga resibo na kakaiba yung mga pangalan at saka pirma. At wala siyang alam dun sa mga resibo na magkaparehas mga kababayan yung pangalan na nakalagay pero magkaibang tao yung pumirma. So ibig sabihin wala siyang alam doon. At yun lahat mga kababayan ay pakana ng kanyang tauhan na si Acosta. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, parang ang namamahala ata ng SDO ay etong si Acosta. So parang ang dating dito, walang alam si Sara at hindi niya alam yung ginagawa ng kanyang mga empleyado. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives. And sino ang... Paktay tayo dyan. Mahirap yan, parang ang dating susuluhin lang ng mga empleyado nitong si Sara Duterte mga kababayan yung pananagutan doon sa mga resibo. Na yung iba ay pinaghihinalaan, naiisa ang pangalan pero dalawang tao yung pumipirma. Kasi magkakaiba yung pirma mga kababayan. At yung mga pangalan na ginamit doon katulad ng Mary Grace Piatos ay hindi po talaga kapanipaniwalang taong nag-e-exist. Ano po na parang ang ginawa lang, inilagay lang yung pangalan doon para masabi mga kababayan na may tao talaga. Ano po ngayon, kung titingnan po natin, hindi daw alam ni Sara Duterte yung proseso kung paano daw po ginawa yon. O di ang tatamaan dyan, yung mga tauhan mo. Parang ang dating inilaglag mo pa yung mga tauhan mo. At hindi mo alam yung pinaggagawa ng mga tauhan mo. Kawawang Pilipinas, nagkaroon tayo ng vice presidente na ganito, na hindi alam ang ginagawa
ng kanyang mga tauhan. At kapag ka nasa sa gipit na, mga kababayan, nagigipit na, nasusukol na, pasimpleng ilalaglag yung mga tauhan. Kawawa naman yung mga tauhan nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Walang kaalam-alam kung paano sila unti-unting inilalaglag di umano ng kanilang amo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nag-handle noong mga documents. Violative of the sub judice rule, which restricts comments and disclosures pertaining to judicial proceedings. That was our second position, Your Honor, that it violates the subject subpoena will violate the due process, the right to due process of the office of the Vice President. What is what would be the elements of due process? Ayan na. That there is Abogado yan ha. When can you say that a person is granted due process? when he is informed, Your Honor, of his rights and Hindi ba kayo na-inform? Abogado yan ha. Enumerate mo yun, Iha. Tatanungin ko. the right to due process, Your Honor, pertains to the fact that that a person is made aware of his rights, and if there is any complaint or wrong that he has done, he's also made aware of such, and he's given a chance and opportunity to explain. Yun po ang pinaka-importante. Yun yung ginagawa sa kanila ngayon. Mga kababayan, sa totoo lang, etong nangyayari ngayon sa mga empleyado ni Sara Duterte at dun sa iba pa na nagtatago na pinadadala ng sabina, mga kababayan, at dito kay Sara Duterte, binibigyan sila ng due process. Bakit? Kasi hinahayaan silang magpaliwanag kung paano nila nilustay, mga kababayan, or kung saan man nila dinala ang pera ng taong bayan. Kung ito ba'y may accomplishment, mga kababayan, or wala, or ibinulsa lang. Yan nakikita natin na yan, mga kababayan. Part ng due process yan. Pinagpapaliwanag sila. Pero sila lang yung ayaw mag-take ng due process, lalo na si Sara, dahil ayaw nga niya mag-under oath. Sa madalit salita, ayaw niyang magsalita, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Di po ba? Pero paano nga kayo makapag-i-explain if you do not, avail of the opportunity na mag-explain dito? Tama! Di ba? Yung mga tao nga ninyo, wala rito para mag-explain. So, ibig sabihin, hindi sila tinatanggalan ng due process, mga kababayan. Binibigyan sila ng pagkakataon para makamta nila yung due process na na part ng due process na makapagpaliwanag, makapag-explain, mga kababayan. Kaso nga lang, the more na nagtatagulong iba nilang kasamahan, the more na umiiwas si Sara, sila na yung umiiwas sa oportunidad na makapagpaliwanag. Ano po, kaya wag nilang idadahilan na wala silang due process, mga kababayan, o hindi dumadaan yung kanilang opisina sa due process dahil sila ang umiiwas mismo sa due process, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. And you say na the Vice President is deprived of an impartial tribunal. Tama. May conclusion na kayo kaagad na impartial kami? Is that what you're trying to tell us, Madam Attorney? No, Your Honor. That is what your letter says. We are merely saying, Your Honor, that the audit investigation is not final and not Hindi nga, conclusive. hindi. Ang sinabi mo rito the office of the Vice President will be deprived of its right to an impartial tribunal. Your conclusion is impartial na kami Tama. Diba? Right? Napangaralan We are tuloy. also burdened by the fact, Your Honor, that there are 3 pending cases before the Supreme Now, what Court. are these 3 pending cases? This is as regards the 125 million, Your Honor. Confidential funds. Confidential funds. These are still pending with the Supreme Court. So, For that reason, Your Honor, following the sub judice rule, we feel that it is not. ikaw na nga. Ay, nako. Attorney, question of sub judice, malinaw na yan, may Supreme Court ruling na yan, di ba?
Di ba walang sub-judice with regards to inquiry in aid of legislation. Hmm. Di ba? Ang daming, andyan, may mga jurisprudence na yan. Di ba, do you confer? Di ba may mga ruling na yan ng Supreme Court with regards to sub-judice? Meron po, Your Honor. O, and that sub-judice cannot be applied in inquiry in aid of legislation. Malinaw yan. And Kaya nga, additional, kaya nga sinasabi ko, Iha, sa'yo, bakit naniwala ka sa isang hindi abogada o abogado, ikaw ay abogado? Kaya And nga, additionally, Panyera, Hmm. let me read Section 1 of Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Hmm. Under paragraph 2, it provides that the filing or pendency of a case before any court, tribunal, or quasi-judicial or administrative body shall not stop or abate any inquiry conducted to carry out a legislative purpose. So regardless, even assuming for the sake of argument that you are correct, na meron po kayong pending case, it will not stop Congress or this committee from conducting its inquiry in aid of legislative purpose. I hear you, Your Honor. Okay. Please continue, Congressman Akop. Last issue, Mr. Chair. The subject subpoena may not be validly enforced due to the nature of confidential funds. What do you mean by this, Madam Attorney? Again, may I read item 3, which is the last position. The subject subpoena may not be validly enforced due to the nature of confidential fund. A recognized restriction to the right of information is national security matters and intelligence information. There is governmental privilege against public disclosure with respect to state secrets regarding military, diplomatic, and other national security matters. As a matter of fact, Memorandum Circular Number 15, 2023 provides that a specific exception to the right of access to information is privileged information relating to national security, defense, or international relations. Moreover, Joint Circular Number 2015-01, or the Guidelines on the Entitlement, Release, Use, Reporting, and Audit of Confidential Funds, specifies that reports of national government agencies pertaining to the use of confidential funds are submitted specifically. alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ito yung mahirap sa confidential funds eh. Hindi alam ng taong bayan at hindi pwedeng malaman ng taong bayan kung paano ito nilulustay at ginagamit. Kaya nga dapat mga kababayan, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin na, much better na i-abolish na lang eto mga confidential funds na ito. Kasi unang-una may intelligence funds naman. Eh ngayon mga kababayan, kawawa naman ang sambayan ng Pilipino kapag wala silang kaalam-alam kung paano nilulustay yung mga confidential funds nitong mga politikong ito. Kasi baka mamaya naiibulsa na pala, hindi natin alam. Baka mamaya naibulsa na pala lahat kaya hindi maipaliwanag. Yan kasi yung mahirap kapag confidential funds mga kababayan yung pinag-uusapan. Hindi pwedeng ipaalam sa taong bayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Only to the President, the Senate President, and the Speaker of the House. Acknowledging the highly sensitive nature of the information involved, the agencies deem it necessary to restrict access only to the enumerated officials and exclude the collegial bodies in which they belong. Finally, the COA rules explicitly provide that audit decisions may only be released to persons specifically enumerated thereunder the rules. The pertinent COA circulars likewise require the confidentiality of all information involved in cases pending adjudication. These confidentiality rules were put in place to ensure the observance of due process and to preserve and protect the information in pending audit cases. No valid and legitimate purpose has been forwarded to overcome the protections set forth under the Constitution
and rules stated above. In view of the foregoing, this is where we respectfully urge the Honorable Commission to uphold the paramount confidentiality of the information being sought by the subpoena. Are Thank you. are you trying to tell us that Congress cannot look into how confidential funds or intelligent funds are spent? No, Your Honor. Congress, So, Parang ganun kasi yung sinasabi niya kanina, mga kababayan, na hindi nga pwedeng ipaalam kung paano nagagamit or kung paano ginagastos yung confidential funds, mga kababayan. Ngayon, parang ang sinasabi niya dito, parang kahit ang Congress, mga kababayan, di umano, wala ding karapatan na malaman yon. Tapos nung itinanong sa kanya ni Congressman Acop kung ganun ba talaga ang pinupunto nito, ang sabi niya, mga kababayan, no. Kasi kung tutusin, dapat talaga malaman ng taong bayan kung paano ginasta yan. Kasi hindi naman kasi, mga kababayan, 20 pesos lang yan na nilustay. Yan po, mga kababayan, ay nasa 612.5 million pesos na dapat itanong talaga sa kanila kung saan nila dinala. Na dapat masagot naman nila ng maayos. Kasi nung una, 125 lang yung pinag-uusapan natin. Nung nagkaroon ng investigasyon, etong Kamara patungkol dyan sa confidential funds na yan, biglang umakyat na sa 12.5 million peso, 612.5 million pesos yung dapat itanong ng taong bayan kung paano nilustay ng opisina nitong si Sara Duterte. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ano mo i-explain tong rason mo rito? ang sinasabi lang naman po namin dito, Your Honor, is that in this case, hindi pa po conclusive and final yung audit investigation report. Yung nga yung tinanong ko sa iyo kanina, please tell me if there's a provision of law that prevents us from conducting inquiries in aid of legislation while the findings of COA are not yet final. Meron ba? Sinabi mo kanina, wala I cannot cite any particular Then, law, Your Honor. you But have no basis then. ang- Or your writer, Mr. Sabi pa nga dito, dahil sa inconsistency ni Zolesca, pinakontempt ka, magsabi ka na ng totoo. Di ba kaya siya na-contempt, mga kababayan Kaya nga nag-iingay, etong si Sara Duterte, awang-awa na siya sa kanyang mga empleyado na nadadamay daw po sa paghahabol ng Kamara at paninira dito kay Sara. Pero kung naging totoo lang sana, etong si Zolesca Lopez dito, mga kababayan, at sinabi niya yung nalalaman niya, di sana hindi siya na-contempt. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ortonio does not have any legal basis to state these things. Tama. You being a lawyer. Abogado pa man din. Puro claims lang ito pero wala kayong pinapakita na legal basis. Tama. First question ko pa lang ano ang aspect ng national interest na naapektuhan nito? Galing po ako sa military Wala akong makita na aspeto na it would affect our national security. Our stand, Your Honor, is just extreme caution in discussing matters like this, given that it is still pending investigation. That is the reason why we drafted and requested the Commission on Audit, Your Honor. It was just a mere request and for the Commission on Audit to consider. I will state again, Madam Chair, kayo po ay abogado. Ako po ay nagtataka kung bakit naniwala kayo sa argumento na inilagay dito ng hindi isang abogado. Tama. Thank you, Mr. Chair. Ayan, mga kababayan, narinig nyo naman dito kay Zolesca na talagang hindi talaga credible yung mga paliwanag niya, mga kababayan. Sa madalit salita, hindi ka panipaniwala yung mga binibitawan niyang salita dito. Kaya nga kung makikita nyo, nabubutasan siya nitong si Congressman Ako. Parang ang dating kasi pagka confidential funds, hindi na pwedeng malaman ng taong bayan kung paano nilulustay ang pera ng mamamayan. Kawawa talaga dito ang taong bayan, lalo na yung mga taxpayers, yung mga kababayan nating OFW na talagang malaki ang binabayaran na tax tapos sa ganito lang napupunta at hindi nyo naman alam kung paano nilulustay. Kaya kung ako talaga ang tatanungin, dapat i-abolish na etong mga confidential funds na ito kasi hindi nalalaman
or hindi nagiging transparent mga kababayan sa sambayan ng Pilipino kung paano nilulustay etong pera ng taong bayan. Dapat talaga mga kababayan ma-abolish na to.